So if you have your Bibles with you, please turn with me sa book ng Jude. Ang text po na binigay sa akin ni Pastor Choi supposedly ay verse 3 lang ng book ng Jude, pero I requested na kung maaari po ay i-preach ko sa inyo ang buong book ng Jude hanggang mamaya. Ano po? Napansin ko naman po na may pagkain dito, so wala po siguro pastor na magagalit, ano? Hindi po, sisikapin po nating matapos on time. But for the sake of time, we will just be reading verses 3 and 4. So Jude verses 3 and 4, at may I request everyone to stand up bilang pagbibigay galang sa banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos. This is the word of the Lord. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Let's pray together. Gracious and Heavenly Father, minsan pa kami po ay lumalapit po sa iyo, humihingi ng iyong tulong at biyaya. Inaamin po namin, lalo na ang inyong lingkod, na hiwalay sa inyo ay wala siyang magagawa. Kailangan po niya ang lakas, karunungan na nagmumula sa iyo, at ang pagsama ng inyong Santong Espiritu upang gawing malinaw ang inyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang amin pong pag-asa at pakiusap ay samahan niyo po kami sa aming pag-aaral, at wala pong ibang maging sentro nito kundi ang aming hari at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang lahat sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Contend for the faith, part 1. Sapagkat sabi ko nga kanina, meron po itong part 2. Pero bago po ako mangaral, gusto ko pong kunin ang opportunity na batiin po kayo ng isang maligayang anibersaryo. Happy 7th anniversary. At ako po ay kasama po ninyo, kasama po ang iglesia sa Logos Sovereign Grace Baptist Church San Rafael, na nakikigalak at nagpupuri sa Panginoon sapagkat inabot po ninyo ang taon po na ito, na pinapaniwalaan po natin na dahil lamang po lahat sa biyaya ng ating soberenong Diyos. At salamat din po kay Pastor Choi na in-invite po tayo kahit po bihira po kaming magkita. Binigyan po niya tayo ng pribilehiyo na may tuturing na makapag-ministeryo po sa inyo, at ako po ay dumadalangin na maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, noong unang beses ko pong nabasa yung tema ng inyo pong anibersaryo, aaminin ko po kay Pastor Choi na intriga po ako. Sabi ko, usually kasi kapag po church anniversary, ang topic po is about the faithfulness of God, kung paano naging faithful si God sa buhay ng kanyang iglesia, o kaya naman yung pag-challenge, pag-encourage sa mga members na magpatuloy ng meron pong katiyagaan sa Panginoon. Usually, ganyan po yung ating mga naririnig during anniversary. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ang topic po natin ay tungkol po sa pakikipagdigma, pakikipaglaban. Tinitingnan ko nga po yung brochure ninyo kanina. Sabi ko, Pastor, mayroong mga dito, kawal, parang naghahamon yata ng away. At sabi nga dito sa ating tema, we are to contend for the faith. Gusto ko po kayong tanungin, mga kapatid, bagamat napakaganda ng ating lugar, marami po tayo, nasa komportable po tayong pwesto, malamig. Gusto ko po kayong tanungin, naniniwala po ba kayo na even po sa mga oras na ito na nagsa-celebrate po tayo ng inyong pong mission anniversary, tayo po ay nasa gitna ng gera at labanan? Parang si Pastor lang ang naniniwala.
Hindi po yata kapanipaniwala, ano? Pero hayaan niyo pong mamaya ihayag ko sa inyo kung bakit ko po nasabi as I prepare this sermon na tayo po ay nasa gitna ng giyera at labanan. Ang giyera po na ito ay hindi po labanan ng puwersang dalawang pandigma na mga kagabitan at sasakyan. Ang giyera po na ito ay hindi po giyera o laban sa korupsyon na talabakayon sa ating bansang Pilipinas. Ang giyera po na tinutukoy ko mga kapatid at mga minamahal ay spiritual. O sabi nga po nila ay spiritual warfare. Ito po ay laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ito po ay laban sa mga bulaang tagapagturo at maging sa kanilang mga aral. Kahit ito po ay gerang tahimik o maaring hindi pa naman po tayo umaabot sa pagdanap ng dugo, ito po ay meron po at sabihin na po nating karimari-marim na epekto sa buhay po ng mga tao. Sapagkat ang at stake po dito mga kapatid ay hindi po lamang ang ating kabuhayan. Ang at stake po dito ay hindi lamang po ang ating pisikal na buhay. Alam niyo po ba nang at stake sa gera po na ito ay yung ating mga kaluluwa. Na ito ay makaranas ng puot at hatol ng Diyos, lalo na kung ikaw ay hindi patunay na ligtas sa kapahamakan ng impyerno. Kaya masasabi ko po mga kapatid na tayo po ay nasa gitna ng isang napakaseryosong labanan. Gusto ko pong mag-sink in yan sa puso at isipan po ng bawat isa sa atin. Kaya naman po mapapansin ninyo sa talatang ating pinag-aaralan yung kaseryosohan ng panawagan ni Jude to contend for the faith. Ito po ay sapagkat nagkalat na po ang mga bulaang tagapagturo nung panahon pong ito at kung hindi po makikipagbaka, kung hindi po makikipaglaban ng mga Kristiyano, maraming mga tao po ang mapapahamak. At gusto ko pong maunawaan po natin na hindi lamang po natin pinag-uusapan dito yung mga tao na nasa labas ng iglesia, maging mga tao na nasa loob po mismo ng iglesia. Kaya naman po ang main idea ng sermon na gusto ko pong ipahagi sa inyo ngayong umaga ay ito: gospel believers must be gospel defenders. Amen. Gospel believers must be gospel defenders. In other words, ang mga sumasampalataya sa Ebanghelyo ay dapat ding magtanggol dito. By the way, mga kapatid, ang ating pong sermon, gaya po ng nabanggit po kanina, ay 2-part series. Dayon ko po na ipangaral ang buong aklat ng Jude. At sa unang bahagi po nito, gusto po nating talakayin yung mula verse 1 hanggang verse 16. And then mamaya po, after po ng lunch sa ating pong pangalawang gawain, tatalakayin po natin ang mga natitirang bahagi po nito. Pero hinati ko lamang po yung ating pangangaral ngayon sa 3 bahagi. Kung gusto niyo po akong masundan, pwede niyo pong i-take note yung 3 bahagi ng ating sermon sa umaga pong ito. Yung una ay pinamagatan nating Jude's greeting. Jude's greeting in verses 1 to 2. Secondly ay Jude's concern in verses 3 to 4. And lastly, Jude's exposition in verses 5 to 16. So isa-isahin po nating pag-aralan mga kapatid. Kung sakaling hindi niyo po nasundan ay mabagal po nating tatalakayin ang bawat puntong ito. Unahin po natin mga kapatid yung Jude's greeting o yung pagbati ni Judas, no? Gaya po ng ibang mga sulat, karamihan po ng o hindi po gaya ng mga ibang mga sulat sa New Testament, nagsimula po ang Jude sa pagbati o pagbibigay po ng kanyang greeting sa mga kanyang sinusulatan. At mapapansin po natin dito na unlike sa mga epistle ni Apostle Paul, ito pong pagbating ito ay hindi po niya direkta kung saang iglesia po niya ina-address. Ito po ay ina-address niya sa lahat po ng mga Kristiyano na makakabasa po ng kanyang sulat. At makikita po natin sa greeting po dito na meron po itong 3 mga bahagi. Una po, makikita natin dito kung sino yung sumulat ng aklat po na ito or the author of the letter.
Secondly, makikita natin kung sino yung kanyang sinulatan or the recipient of the letter at yung kanyang desire or prayer para po sa kanyang mga sinusulatan or his prayer for the recipient of his letter. So isa-isahin po natin pag-aralan mga kapatid. Unahin po natin pag-aralan yung author. Sino po ba ang sumulat ng aklat po na ito ng bagong tipan? Ang sabi po doon sa unang bahagi ng verse 1, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James. So ito po muna tayo dyan mga kapatid. Ang pangalan pong Jude or Judas sa Filipino ay isa pong pangkaraniwang pangalan noong pong first century. In fact, sa New Testament, meron pong 8 Judas na mababasa po tayo sa Biblia. Ngunit nagkakasundo po ang mga Bible scholar na ang Jude na sumulat ng aklat po na ito ay walang iba kundi ang half-brother ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin yan in Matthew chapter 13 verse 5, Mark chapter 6 verse 3. At ilan pong mga dahilan sa paniniwalang ito na si Jude na half-brother ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang sumulat nito ay makikita po natin sapagkat pinakilala po niya ang kanyang sarili bilang kapatid ni Santiago or kapatid ni James na alam po natin na leader ng Jerusalem Church according sa Acts chapter 15 na siya rin pong half-brother ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa pong dahilan ay sapagkat magkaparehas po yung pamamaraan po ng pagpapakilala ni Jude at ni James sa kanilang mga sulat. They both call themselves servants of the Lord Jesus Christ. At pangatlo ay sapagkat hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang isa sa mga apostol. In fact, in verse 17, mababasa natin na dinistinguish niya yung kanyang sarili mula sa kanila. So nagpapakita na si Jude po na nagsumulat nito ay hindi yung Judas na apostol, na nang Judas sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay Judas na half-brother ni Jesus na hindi po isang apostol. Ngunit sa kabila po ng pagiging kapatid niya ng ating Panginoong Jesucristo, mapapansin niyo po sa greeting po niya ito na hindi po niya ito ipinagmalaki. Hindi po niya ito ipinagmayabang. Hindi niya ipinagmalaki yung relasyon niya sa laman sa ating tagapagligtas. Bagkus, mga kapatid, nasiyahan na po siyang tawagin ang kanyang sarili na alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Napansin niyo po ba yun sa talata na inyo pong binabasa? At ibang-iba po yan, mga kapatid. Sa maraming pastor at mga church leaders na hindi na po nasisiyahan sa titulong pastor at gusto pang gawing bishop, doktor, reverend, at kung ano-ano pang palamuti sa pangalan. And don't get me wrong mga kapatid, hindi ko po minamasama ang mga titulong ito. Minsan ito po ay ginagamit bilang tanda ng ating paggalang at respeto sa mga lingkod ng Diyos. Ang binabatikos ko lamang po dito mga kapatid ay yung motibasyon ng iba. Bakit po nila gustong-gustong magkaroon ng mga ganitong titulo? No? Malungkot, ngunit marami po ang mga quote-unquote lingkod ng Diyos na ang habol lang ay mataas na pagkilala at respeto ng tao, hindi ang paglingkuran ang iglesia ng Diyos. But not so with Jude. Masaya na po siya, kontento na po siya na tawagin ang kanyang sarili na lingkod o alipin ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakita po mga kapatid at mga minamahal ng kanyang humility, ng kanyang pagiging mababang loob. So siya po ang author ng aklat po na ito. Now, mga kapatid, tingnan naman po natin yung kanyang sinusulatan. Kanino po ba niya ito isinulat? Nandun pa rin po yan, mga kapatid, sa verse 1. Ang sabi dyan, let me continue, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. So hindi po gaya ng Pauline epistles na binabanggit kung saang iglesia niya ito isinusulat. Si Jude po ay hindi binanggit ang isang partikular na iglesia na kanyang sinusulatan. Ito po ang dahilan kung bakit ang book ng Jude ay tinatawag na isa sa mga general epistles. Ito po ay sinusulat ni sinulat ni Jude sa lahat ng mga mananampalataya na maaabot po nito.
In other words, ito po isinulat niya sa lahat ng mga Kristiyano, generally speaking. At nabanggit po niya ang ilang mga katangian ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan in verse 1. Una, tinawag po niya silang sanctified by God. O sa Filipino, binukod o pinabanal ng Diyos. Sila po ay tinatawag na sanctified o mga pinabanal, hindi po dahil sa hindi sila nagkakasala. Wala pong taong gayon. Lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero sila po ay tinatawag na banal, sinanctify, sapagkat ang kanila pong mga kasalanan ay hinugasan na at pinatawad na ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y hinugasan na ng makapangyarihang dugo ng kordero ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya lamang. At maliban po dito, sila po ay tinawag na sanctified people sapagkat sila po ay ibinukod na ng Diyos mula sa makasalanang gawain ng sanlibutan at sila po ay hinango na mula rito at sila na'y namumuhay para sa kaluwalhatian at pagsunod sa kalooban ng Diyos. And maliban po sa pagiging sanctified, sila po ay tinawag din na mga iniingatan kay Kristo Jesus or preserved in Jesus Christ. So ibig sabihin, dahil po sa pakikipag-isa nila kay Kristo, again, gusto kong i-note ninyo, in Christ, in Jesus Christ. Dahil po sa kanilang union sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ngayon ay iniingatan ng ating makapangyarihan at soberenong Diyos. Sila po ay mga taong hindi lamang iniligtas mula sa kabayaran ng kasalanan, kundi mga taong patuloy na inililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang sila po ay hindi mahulog, upang sila po ay hindi maligwak, upang sila po ay hindi malihis sa pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang ating confidence. Kaya po hindi tayo natatakot mawala ang ating kaligtasan sapagkat ultimately, hindi tayo ang nag-iingat po nito. Yes, meron tayong bahagi for our sanctification, but ultimately, si God, ang namela lang ng langit at ang lupa, ang siyang nagpoprotekta at nag-iingat ng iyong kaligtasan. I just want to quote John chapter 10, verses 27 to 29, one of my favorite verses in the Bible. Ang sabi doon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life." And watch this, "And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. And then He continues, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Kung ikaw ay hawak ni Kristo at ikaw ay hawak ng Ama, sino ang makakaagaw sa iyo sa kamay ng soberenong Diyos? Sa makatuwid sa greetings pa lang po ni Jude, pinapaalala na po niya sa kanyang mga sinusulatan yung doctrine of the preservation of the saints, sapagkat gaya ng makikita ninyo sa ilang sandali lamang, sobrang tindi po kasi ng pressure, sobrang tindi po ng atake at kabila-bilang mga atake sa kanila ng mga false teachers na nagkalat po noong mga panahong ito. And I don't know about you, ngunit maaaring kailangan mo ring mapaalalahanan ng doktrinang ito. Maaaring wala kang naranasan ngayong pressure from false teachers, pero sobrang tindi ng pressure ng kasalanan at mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. But may this truth encourage you, dear brethren, na anuman po ang mangyari, magkamatayan na po. No? Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka bibitawan ng ating soberenong Diyos. Sabi nga ni Paul in Romans 8:35 to 39, and I quote, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us.
For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Praise be to God. O kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gusto kitang i-encourage, lakasan mo ang iyong loob. Lakasan mo ang iyong loob sapagkat hawak-hawak ka ng soberenong Diyos. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa Kanyang pag-ibig. Ganyan po ang kalalagayan ng mga mananampalatayang sinusulatan dito. They were preserved in Jesus Christ. So they were sanctified, preserved, and lastly, what? They were called. They were called. This calling is not just a general call of the gospel na pwedeng tanggihan ng mga nakakapakinig. Di ba? Na-experience natin yan whenever nag-evangelize po tayo, merong sumasampalataya, merong hindi. That's general call. This calling, mga kapatid, ay mga minamahal, ay effectual call for the elect. Ibig sabihin, nung narinig nila ang pagtawag ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng gospel, ito po ay may kalakip na kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang bumuhay sa kanilang patay na espiritu upang magkaroon sila ng kakayanang tumugon sa pagtawag ng Diyos ng meron pong pananampalataya at merong pagsisisi. Effectual. Sapagkat kung hindi ito ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, walang sino man ang may kakayanang tumugon. Kagaya po ng karanasan ng mga mananampalataya sa Thessalonica in 2 Thessalonians chapter 1 verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, in the Holy Ghost. So ang mga sinusulatan po dito ni Jude ay ang mga taong pinabanal, iniingatan, at mga tinawag. In short, sila po ay mga taong ligtas. Sila po ay mga Kristiyano sa makatuwid. Ang sulat po na ito, mga kapatid, kaya ko yan ipinapaliwanag, ang Jude, ang book ng Jude, ay hindi lang po sulat para kay Pastor Choi. Hindi lang po ito sulat para sa inyong lingkod. Ito po ay sulat sa lahat ng mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, ito ay sulat sa iyo. And to make it more personal, ito pong book ng Jude ay mensahe ng Diyos para sa Remnant Baptist Mission. Para sa iyo ito, kapatid. Kaya makinig kang mabuti. So nakita po natin kung sino ang author, sino ang recipient. Tingnan naman po natin yung prayer ng author para sa kanyang mga recipient ng letter. Pababasa po natin yan sa verse 2. No? Ang sabi diyan, mercy unto you and peace and love be multiplied. So dito po nabasa natin ang desire or prayer ni Jude para sa kanyang mga sinusulatan. Sinulat niya ito hindi para gawan sila ng masama. Ito po ay meron pong mabuting layunin para sa kanila. At ganito po ang kanyang panalangin sapagkat alam na alam ni Jude ang matinding spiritual warfare na pinagdadaanan ng mga Kristiyano during this time na naging dahilan kung bakit po siya sumulat ng ganitong sulat na siya pong pag-aaralan po natin dito po sa ating pangalawang punto. Ano yung kanyang concern? Bakit po siya sumulat sa mga Kristiyano dito, and that will lead us to our second point, Jude's concern. In verses 3 to 4, mababasa niyo po dito yung main concern ni Jude kung bakit po niya sinulat itong letter po na ito. Ang mga talata din po ito, mga kapatid at mga minamahal, ang main theme ng book ng Jude. Ibig sabihin, dito po ninyo mababasa ang pinaka-purpose ng letter, yung pinaka-diin, pinakalundo, bakit po ba isinulat ang aklat po na ito? So, ano po ba ang concern ni Jude? Bakit po siya sumulat? In verse 3, mababasa po natin na hinihikayat ni Jude yung kanyang mga sinusulatan na makipagbaka, na makipaglaban alang-alang sa kanilang pananampalataya. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia yung verse 3. Ang sabi diyan, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you
and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So in verse 3, may inuhan po natin na hindi po talaga ito yung original purpose ni Jude kung bakit po niya gustong sumulat sa kanila. Originally, sabi po ng talata, gusto niya sumulat tungkol sa kaligtasan na parehas nilang nararanasan, yung common salvation. Marahil ito po ay dahil gusto niyang magturo tungkol sa pagkakaisa ng mga mananampalataya na nakabatay sa katotohanan ng Ebanghelyo. Po? Ngunit gaya po ng isang mabuting pastor na sensitibo sa pangangailangan ng kanyang mga tupa, nakita po niya na mas kinakailangan nila yung paalala na makapagbaka o makipaglaban para sa kanilang pananampalataya or to contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yung faith po na binabanggit dito ay pumapatungkol po sa doktrina o mga katuruan ng mga Kristiyano. Ayon po sa talata, ito daw po ay minsan lang naibigay sa mga banal. In other words, ito pong mga doktrinang ito o set of doctrines na ito ay kompleto na, ito po ay tapos na, ito po ay ganap na, ito po ay settled na. Sabi nga po ni John MacArthur commenting on this verse, and I quote, God's revelation was delivered once as a unit at the completion of the scripture and is not to be edited by either deletion or addition. The scripture is complete, sufficient, and finished. Therefore, it is fixed for all time. Nothing is to be added to the body of the inspired word because nothing is needed. Is the primary responsibility of believers now is to study the word, preach the word, and fight for its preservation. End quote. In other words, hindi na po natin kailangan ng new, fresh revelation from God. Ang lahat po ay naisulat na. Ang lahat po ay settled na. Ang lahat po ay kompleto na at nakalatag na sa inyong mga Biblia. Ang kailangan po natin ngayon ay hindi fresh revelation, kundi illumination para maunawaan ang mga nakasulat na. Ito po ang aral ng Diyos na dapat natin ipakapaglaban at protektahan at all costs. Aral na nakasentro sa dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na bakit po ba tila nagdedeklara dito ng gera si Judas, si Jude? Bakit ba niya gustong makipagbaka o makipaglaban for the faith? Ito po ay sapagkat mayroong threat. Mayroon pong banta na sirain ang dalisay na aral na ito at maging ang mga taong naniniwala dito. No? Kapag inaapektuhan na yung ating paniniwala, ang maapektuhan din po ay walang iba kundi tayo. Kaya makikita niyo po sa verse 4, pinaliwanag niya yung reason. Bakit ba niya hinihimok? Bakit ba niya hinihikayat ang mga believers to contend for the faith? Ang sabi sa verse 4, tingnan niyo po yung inyong mga Bible, for, ito yung reason, there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Kaya po pala nagdedeklara si Jude ng gera o gusto niyang ipaglaban ng mga mananampalataya ang dalisay na aral ng Diyos ay sapagkat may mga bulaang tagapagturo na gustong sirain ito. Ang mahirap po sa mga ito, mga kapatid, kung binasa nyo yung talata, hindi sila minsan nahahalata. They crept in unawares. Sila po ay palihim at may pagpapanggap na pumapasok sa mga iglesia. Kunwari, gusto nilang umani, pero ang totoo, gusto palang humanap ng mga bagong kaanib sa kanilang mga maling doktrina. Kaya naman po in verse 4, in-expose po ni Jude ang ilan sa kanilang mga katangian at aral. In verse 4, tinawag po ni Jude na sila daw po ay mga taong ungodly.
Ito po ay galing sa salitang Griego na asebes, which means destitute of reverential awe towards God. So meaning mga wala silang galang o respeto sa Diyos, sa diretsyahan sila ay mga salita, mga bastos sila sa Diyos. Bakit po ito nasabi ni Jude? Napaka-harsh naman ng mga pananalita ni Jude. Bakit niya ito nasabi? Ito po ay sapagkat binababoy nila ang dalisay na aral ng Diyos, particularly ang gospel. Ang sabi po sa verse 4, they are turning the grace of our God into lasciviousness. The Greek word for turning here is metatemi, which means to change, to transpose, to pervert. In what way they do this, mga kapatid? They teach that the grace of God can be abused. Na dahil mabiyaya ang Diyos, tinuturo nila, sila ay pinatawad na sa lahat ng kanilang mga kasalanan, past, present, and future. They can now live in sin, particularly in lasciviousness or sexual immorality. But we know, hindi po yun totoo. Hindi po ayon yon sa magaling na aral. Yes, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. In other words, ang tunay na pananampalataya ay may kakambal na tunay na pagsisisi. Ibig sabihin, kung tunay na ikaw ay sumasampalataya, ito daw dapat ay nagre-resulta, nagbubunga ng binagong buhay. In other words, kung hindi ka na namumuhay sa kasalanan. At kung sakaling sinasabi mo na ikaw ay sumasampalataya, ngunit hindi nakikita sa buhay mo ang iyong pananampalataya, ang tawag po doon ni Apostol Santiago ay patay na pananampalataya. Dead faith. At kailanman, mga kapatid at mga minamahal, ang dead faith o patay na pananampalataya o peking pananampalataya ay hindi tayo dadalhin sa kaligtasan. Ngunit hindi po gayon ang turo ng mga bulaang tagapagturo na ito. Tinuturo nila na pwedeng abusuhin ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan, kaya sila ay namumuhay sa immoralidad. After all, saved naman na kami. Once you save, always save, di ba? So, mamumuhay na lang kami kung ano ang gusto naming paraan ng pamumuhay. Wrong. In that sense, binabawi nila ang gospel. Binawalang hiya nila ang Diyos na siyang may akda ng gospel. At dahil sila po ay namumuhay sa kasalanan, they deny the authority of God and Jesus Christ in their lives. Sapagkat ang kanilang mga makasalanan pita ang nasusunod sa kanilang buhay at hindi ang banal na kalooban ng Diyos, hindi nila kinikilala ang Diyos sa kanilang mga buhay, bagkus dino-Diyos po nila ang kanilang mga sarili. In that sense, they are denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So ito po ang concern ni Jude, kaya siya sumulat sa mga mananampalataya noon pong panahong ito. Ito po ay sapagkat may mga bumababoy ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, may gustong bumago ng established na aral ng Biblia at may gustong mag-promote ng ibang ebanghelyo. At bilang mga nagmamahal sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo na nagligtas sa atin, sinasabi dito ni Jude, hindi dapat tayo manahimik. Hindi dapat tayo walang gagawin. Kailangan meron po tayong gawin. Kailangan makipagbaka tayo. Kailangan umimik po tayo, mga kapatid. Amen. Hindi tayo magsasawalang kibo. We must contend for the faith. Ang sabi nga po ni John Calvin, and I quote, "A dog barks when his master is attacked. I would be a coward if I saw that God's truth is attacked and yet would remain silent." In other words, daig pa po pala tayo ng hayop kung tayo po ay walang gagawin habang niyuyurakan ng iba, habang winawalang hiya ng iba ang dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos. Again, let me remind you of the main truth I want to convey. Gospel believers must be gospel defenders.
Ngunit mahirapan po tayong ipagtanggol at ipaglaban ng Ebanghelyo kung hindi naman po natin nakikilala kung sino po bang mga kumakalaban po dito. Kaya po in verses 5 hanggang 16, bababasa po natin dito na in-expose ni Jude yung mga katangian ng mga false teachers po na ito. And that will lead us to our final point, namely Jude's exposition. Hinayag niya, siniwalat niya, sino po ba ang mga bulaang tagapagturo na ito na sumisira at bumababoy sa aral ng ating Panginoon Diyos. At sa punto po ito, makikita po natin ang ilan sa mga katangian ng mga apostates or mga false teachers na ito. Unfortunately, mga kapatid, wala po tayong mahabang time para i-unpack ng detalyado ang isa-isa. I wish I could, pero meron po tayong time na gustong respetuhin. Pero hayaan niyo pong pasadahan ko lang ng mabilis. Ano? Sinimulan po ni Jude ang pagpapakilala sa kanila in verse 4, na binanggit ko na, pinakaliwanag ko na sa inyo kanina. Pero tila nakulangan po siya dyan, kaya nagbigay pa po siya ng mga additional na pagpapakilala sa mga bulaang tagapagturo na ito. Inumpisahan po niya kung ano ang kanilang kahihinatnan. Ano po? In verses 5 to 7, bababasa po natin dito yung kahihinatnan ng mga bulaang tagapagturo po ito. Sila po ay mauuwi sa malupit na hatol at puot ng Diyos. Hinanintulad po niya ito sa tatlong kaganapan na sinasabi sa Lumang Tipan, kung babasahin niyo po. In verse 5, sila daw po ay hahatulan gaya ng hindi sumasampalatayang mga Israelita matapos po silang iligtas ng ating Panginoon mula sa Ehipto. And then in verse 6, sila daw po ay hahatulan gaya ng mga fallen angels na gaya ni Satanas, na mga nagrebelde sa Diyos, na mga nagnasa na maging kagaya rin ng Diyos. In verse 7, sila daw po ay hahatulan gaya ng mga tao sa Sodoma at Gomora at sa mga syudad na nakapaligid dito dahil sa kanilang pagiging immoral. These historical accounts serve as a warning to them na huwag nilang sundan ang mga aral at halimbawa ng mga bulaang tagapagturo ito, anuman po ang benepisyo, anuman po ang pang-akit na i-offer nila, sapagkat mga kapatid, ang dulo po nito ay walang hanggang kapahamakan. Matapos po niyang bagitin ang kanilang kahahantungan, isiniwalat din po niya ang kanilang mga masasamang ugali. Interestingly, mga kapatid, kung babasahin niyo yung book ng Jude, hindi po niya masyadong in-expound yung mga false teachings nila, pero ang in-expound po ni Jude ay yung kanilang mga maling practices na bunga ng kanilang false teachings. Sapagkat tatandaan niyo mga kapatid, ang maling aral, ang maling doktrina, kailanman na hindi magbubunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Ang lahat ng matuwid na pamumuhay ay nagmumula sa dalisay na aral, tamang aral. Kaya po ang mga false teachers po na ito ay dispalinghado, wala sa hulog ang kanilang pamumuhay, sapagkat unang-una, mali ang kanilang pinaniniwalaan. At ganyan po yung makikita natin sa mga nangyari sa mga false teachers na ito. Mababasa po natin, halimbawa in verse 8, that they believe in extra biblical resources. Nakita niyo po yun sa inyong mga Biblia? Naniniwala sila na maliban po sa salita ng Diyos, ay may iba pa pong paraan ng pagmemensahe ang Diyos, gaya po halimbawa ng panaginip or dreams and visions. At kung pag-aaralan po ninyo, ganyan po nagsimula ang maraming kulto sa Pilipinas o sa ibang mga lugar like INC, Jehovah's Witnesses, and Mormonism. If you will study their history, lahat po ng kanilang founder ay nagsimula sa extra biblical resources. Nanaginip ako, nagkaroon ako ng vision, sumulat ako ng aklat na maliban sa Biblia, ito ay dapat ninyong sundan. Di ba meron silang common denominator? So they all believe sa extra biblical resources na isinulat ng founder ng kanilang mga religions, na nanggaling daw di umano sa kanilang mga panaginip at kanilang mga visions. At ganyan din po ang Roman Catholic Church, na naniniwala sa premonitions at traditions na inimbento lang po ng tao. Tatandaan niyo po mga kapatid, isa sa marks ng false teachers ay hindi nila kinikilala ang Biblia lamang na tanging batayan
ng ating pananampalataya at pamumuhay. Oras, mga kapatid, na nag-introduce na ang sino mang mangangaral ng ibang authority maliban sa tinuturo ng Bible, magkabahan na po kayo at layuan nyo na po ang tao pong iyon. Sapagkat ang mga Kristiyano mula pa nung una ay naniniwala lamang na ang Bible lamang ang tanging otoridad, ano ang dapat nating paniwalaan at kung ano ang dapat nating ipamuhay. Biblia lamang, sabi nga ng mga reformers, sola scriptura. Pangalawang katangian po nila is they are sexually immoral. Nandun pa rin po sa verse 8. Pansin niyo po dyan. They are proud blasphemers. Hindi na po natin ma-expound in verses 8 to 10. Makikita natin dyan na sila po ay mayayabang at minamaliit hindi lamang ang Diyos, kundi maging ang diablo. So I wish I have time to expound that, pero iyan lang po ang pinakadiin ng verses 8 to 10. Pang-apat, sila po ay greedy o mga sakim, gaya po ng kasalanan na nakomit nila Cain at Korah in verse 11. Panglima, in verse 12, sinisira nila ang iglesia, gaya po ng mga di nakikitang bato sa ilalim ng dagat, na kapag nadaanan po ng barko ay sinisira ito. So ang mga false teachers na ito ay hindi namamalaya pumapasok sa ating mga buhay, pero sinisira nito ang ating buhay, and worse, pati ang ating buong iglesia kung hahayaan natin sila. Pang-anim, in verse 12, sila daw po ay mga taong makasarili. Sila daw ay gaya ng mga pastol na ang hinahanap ay ang sarili po nilang kapakanan at hindi ang kapakanan ng kanyang mga tupa. So kung meron pong leader na palaging ang tanong ay ano ba ang akin dyan, there's something wrong. Sapagkat ang leader o mga tagapagturo na nagmula sa Panginoon ay mga leader at tagapagturo na kagaya ng kanilang tagapagligtas. They are willing to sacrifice for the sheep. Pang-pito, in verse 12 pa din, sila po ay mga walang pakinabang or useless. Napansin niyo po? Gaya daw po sila ng ulap na walang tubig, mga puno na walang bunga, at ni walang buhay. Pangwalo, sila daw po ay mga walang hiya or shameless, ayon sa verse 13. Na gaya po ng alon sa dagat na naglalabas ng bula. Ang mga bula, ang tagapagturo daw po ay lumalabas ng walang hiya sa kanyang mga kasalanang pinamumuhay. Dapat ikahiya nila yung mga kasalanan na kanilang pinamumuhay, pero hindi nila ito kinahihiya. Pang-10, verse 13, sila po ay mga impostor. Nagpapanggap po sila ng mga guro at gabay sa mga tao, gaya ng mga tala sa mga manlalakbay. Ngunit sa katotohanan, sila po mismo ay ligaw. At dahil dito, ay karapat-dapat po sila sa hatol ng Diyos ayon sa verses 14 to 15. At pang-10, sila po ay mga reklamador ayon sa verse 16. 11, sila po ay mga mapaghanap ng mga maipipintas. Uriin niyo po yung salitang Griego ginamit yan, yun po ang kahulugan in verse 16. Pang-12, sila daw po ay mga taong namumuhay sa laman in verse 16 po pa rin. Pang-13, ang mga taong ito ay ubod ng yabang. Verse 16. Panghuli, mahilig daw po silang mangputo para makakuha ng pabor ng ibang tao. No? Mga flatterers. No, alam mo, pogi mo ngayon. Alam ko naman yun, dati pa, sabi nung nanay ko pero mahilig yung mga false teachers ng ganyan lalo na pagka nakakotse yung membro, no? Sa kanya didikit at kung ano-anong panghimod ang gagawin niya para lang makakuha ng personal na pakinabang. Ganun po ang ugali ng mga false teachers. Ang bottom line lang po, mga kapatid, dito, gaya po ng turo ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7, you shall know them by their fruits. Kung nahihirapan po tayong i-identify ang kanilang mga maling doktrina na maingat nilang ipinapasok sa ating sistema at sa ating iglesia, tingnan ninyo ang paraan ng kanilang pamumuhay. Di man masyadong klaro yung error, kung hindi pa ganun katalas ang ating discernment, pero tsak makikita nyo ang paraan ng kanilang pamumuhay. Yan po yung mga tao
at mga aral na dapat nating labanan alang-alang sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Now, ang tanong, paano natin sila lalabanan? No? Babanatan ba natin sila, Pastor Joy? Aabangan ba natin sila sa labas? No? Hindi po. No? Kahit po yung ating pong nasa program, gera ng mga kawal, hindi po tayo aabot sa ganun. No? Kaya hindi po magbigay ako ng ilang pamamaraan at dito po tayo magtatapos. Una, sa pamamagitan ng pag-i-expose sa kanila. No? Hindi ko po sila ine-expose dahil po may personal ako na galing sa kanila, wala po. No? Ine-expose ko po sila alang-alang sa mga tupa. Para makilala nila kung ano ang mga ugali ng mga bula ang pastol po na ito at upang iwasan po ang kanilang mga pagtuturo. Pangalawa, sa pamamagitan po ng hindi paniniwala at pagsunod sa kanilang mga tinuturo. Tandaan po ninyo, ang panawagan sa atin ay labanan ng kanilang mga aral at hindi po maging estudyante at tagasunod po ito. So ingat-ingat po kayo sa mga pina-follow po ninyo sa social media. Ito po, ingat-ingat po kayo sa mga binabasa ninyong aklat. Baka hindi nyo namamalayan, iyan po ay mula sa isang bulaang tagapagturo. Panghuli, lumago po tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ito po yung pinaka-mahalaga. Lumago tayong lahat sa kaalaman ng salita ng Diyos. Paano pong paraan? Kung ikaw po ay tagapagturo, no? Sa mission na ito, meron yata kayo pinagpe-pray na magpapastor. Ang isang pangunahing trabaho ng pastol ay kapakalin ng kanyang tupa. No? Paano pong paraan yun, pastor? Tuturuan mo sila ng mga doktrina, ng mga aral ng Panginoon. Hindi ka magkakasya sa mga praktikal na bagay lamang. Bagamat mahalaga yon, pero tatandaan po natin, mga kapatid at mga minamahal, yung mga praktikal ay meron dapat nakakagat po dapat iyon sa mga aral at doktrina ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay dapat nakapuntasyon sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. So if you are a preacher, teacher, or pastor, ang tagubilin sa atin ng Bible, we are to teach the fundamentals of the faith. At kung ikaw naman po ay miyembro, maging aktibo ka at mag-aral ka mabuti. Maupo ka sa pag-aaral na ginagawa, pangangaral na ginagawa ni Pastor Troy at sino naman pong mga ngaral. Sapagkat ito, sa ganitong paraan, dito po tayo lalago sa ating kalaman ng salita ng Panginoon. No, bumasa tayo ng mga aklat, maging masipag tayo magbulay ng salita ng Diyos. At kapag po nagkagayon, ma-identify na po natin, madali na po nating ma-identify ang mga maling aral na nagkalat po ngayon at magkakaroon din po tayo ng kakayanan sa watain po ito kung hinihingi po ng pagkakataon. Again, gospel believers must be gospel defenders. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo